Muli kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon sa pamagitan po ng FM radio. At ganoon din po sa page ng UPC Bulan Church sa ating pong Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay muli po tayong magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat po sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin. Mula sa pagtulog, sa magdamag ay ibinangon po tayo ng Panginoon. Ito ay dakilang pribilehiyo upang paglingkuran natin ang Diyos at kilalanin siya sa ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Saan man po kayo naroroon, mga kapatid at mga kaibigan, dalangin po namin sa Diyos na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang mga panganib at kapahamakan. Nabalitaan natin ang mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na dyan sa lugar ng may Bulacan at sa may Kamaynilaan. Dalangin po namin sa Diyos ng ating mga kababayan ay patuloy po na ingatan ng ating pong Panginoon. Sa lahat ng mga dinadaanan ng bagyo o baha, mga kapatid, nawa ay patuloy tayo na manalangin at syempre ay sumunod sa instruction ng ating mga otoridad. Kung kailangang lumikas ay lumikas, alang-alang sa safety ng ating pamilya, lalo na dyan sa Maynila na kikita natin sa mga balita ang mga pagbaha. At ito po sa ating bayan, sa Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon ay okay naman po ang ating kalagayan. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na matagal-tagal na rin na panahon na hindi pinaparamdam sa atin ang malalakas na bagyo dito po sa ating lugar. At yan ay isang bagay na dapat ay ipinagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon. Dahil noong mga nakaraang dekada, kung matatandaan nyo po, ang Bicol ay laging daanan ng mga bagyo. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, medyo pinagpahingahan po tayo sa mga bagyo. At pagkakataon din natin yan para mapaunlad ang ating mga kabuhayan sa tulong ng Panginoon. At sabayan po natin ang paglilingkod sa Diyos upang ang mga pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na makita sa ating pong mga buhay. At ang mga bagay na pangako ng Diyos na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, mga kapatid, ang mga bagay na ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Purihin ang Diyos at binabati po natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kahapon ay napakasaya at napakagandang pagmasdan. Ang mga kapatirang nagkakaisa, nagtutulungan sa ating bayanihan na ginawa para i-flooring ang ating pong panambahan at marami pang ibang na-accomplish kahapon. So, pinasasalamatan po natin lahat ng mga kapatiran na nakiisa kahapon. Ang ilan ay kahit half day lang, basta't join po sila sa bayanihan, malaking bagay po yon, mga kapatid. Ang ganda ng resulta ng ating pong ginawang bayanihan, pagkakaisa sa gawain po ng ating pong Panginoon. Pagpalain ng Diyos lahat ng mga kapatiran na nakiisa at sumuporta sa ating pong
project, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At good morning din po sa ating congregation dyan sa Santa Remedios, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, may Bible study po tayo dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Dyan sa Labini family. Watching right now, Sister Rita Labini, Manoy Eddie Labini, at ang lahat ng mga kapatiran po dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumainyo po ang patuloy na kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. At paalaala po mga kapatid, dahil po sa mayroon tayong schedule na brownout sa darating na linggo, i-advance po natin ang ating mga pagsamba na araw ng Sabado. Kaya dyan sa Santa Remedios, Bulan, sa ating gawain po dyan, magiging Sabado po yung ating pagsamba dyan, kasabay ng Iquirino congregation. Sa Iquirino congregation, alas 8 ng umaga, Sabado. At dyan po sa Santa Remedios congregation ay Sabado din po, alas 7 ng umaga. At sa lugar po naman ng Magsaysay congregation, Bulan, ay Sabado, alas 2 ng hapon. So, bali sa isang araw ng Sabado, ay 3 batch po yung ating gawain. So wala na po tayong pagtitipon na linggo dahil brown out po. Napakahirap itawid kapag brown out yung gawain ng Panginoon, lalo na't siksikan po tayo sa ating bahay panambahan. Sa patuloy po na pagdagsa ng mga bunga ng ating radio program at ng ating mga evangelism effort and Bible studies. Patuloy po na every Sunday, every gathering ay may mga bisita po na dumadalo, bunga po ng ating mga evangelism. Kasama na yung radio program. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, pwede po kayong mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At sa pagkakataong ito, nais din po nating batiin ang ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Daganas, sa lugar ng Hamorawon, sa lugar ng Muntikal. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig at nawa tuloy-tuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Yamang alam natin na ang ating mga pagpapagal para sa Panginoon ay hindi kailanman masasayang. Ang ating mga effort na ginagawa na may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos, yan ay investment ng ating kaluluwa para sa kayamanang eternal sa araw ng paghukom, para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya patuloy tayo maglingkod sa Diyos, mga kapatid, na mayroong kagalakan, anuman ang mga pagsubok, mga kapighatian ng buhay, mga tukso ng sanlibutan, patuloy nating panindigan na ang paglilingkod sa Diyos ay ating maitaguyod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Binabati ko po ang 8 na mga bagong bautismo sa ating fellowship, United Pentecostal Church Bulan, nung nakaraang Martes mga kapatid, ay Miyerkules ay meron po tayong 8 na nabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa Kanya lamang kaluwalhatian, sa katagumpayan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa ministry ng United Pentecostal Church Bulan. To God be all the glory, and let us continue to pray na yung continuity, yung pagpapatuloy ng mga ginagawa po natin sa paglilingkod, lalo na yung mga baguhan. Nariyan ang mga pagsubok sa simula, ngunit kung iyan ay ating malagpasan, ikalalago po yan ng ating pananampalataya. So in this world we shall have tribulation, but Jesus said,
Be of good cheer, I have overcome the world. Purihin ang Panginoon at sulyapan din natin ang ating mga viewers. Ang ilan ay ating pong ma-recognize, mga kapatid. Praise the Lord. Good morning kay Sister Christy De Suyo. Thank you for watching. Si Cinco Soriano Romel, thank you for watching. Sister Regine Chuji of Japan, good morning. Sister Maricho Albao ng Masbate, good morning Ate Ching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Flor Delin Talagtag, good morning. Sister Perpetua Carido sa Kamsur, good morning. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong Bulan, good morning po. At maging Sister Rita Labini, ayan, sa Biton, Magallanes. Good morning po sa inyo. Si Sir Ray Galo Senior sa Makati ito, sa PEC Church. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Beth Lucanias, good morning. Thank you for watching. And also watching right now, Brother Serafin Akiwo. Amen. And Sister Nanette, dyan po sa Barangay San Vicente, Bulan. Good morning po. Thank you for watching and see you tomorrow sa ating pong fellowship. Sister Evelyn Valencia Punzalan from Palau. Thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sister Michumi Ikida, Sister Cherry ng UPC Japan. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magpakatatag po sa panampalataya. Si Mayo Grate, thank you for watching. Sister Milet Kaya ng Doha, Qatar. Thank you for watching. Sister Lorna De Leon, thank you for watching. Pagpalain pa kayo ng Panginoon. Sister Alia Tricia Sadol, Sister Alia, dyan po sa Dubai. Ingatan ka dyan ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pagsisikap at ilayo sa anumang mga panganib at karamdaman. Dyan po sa Dubai. Sister Beth Locanias Bulandi, good morning. Sabi niya, please pray for me, complete healing ng aking bukol sa breast at pamamanas ng braso. Pagkalooban ka po, Sister Beth Locanias, ng kagalingan mula po sa ating Panginoon. Have faith in the Lord and continue to pray, and we will pray for you also. Praise the Lord. At paghimalaan po kayo ng Panginoon. Si Brother Carlos and Sister Wilma Cabrera from Conigliano Church, UPC, Italy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Itong mag-asawang ito ay sumadya pa yan dito sa Bulan, mga kapatid, para dumalaw sa ating pong pagsamba. Mga kapatid, nung sila ay nagbakasyon, sila ay mga regular viewers natin sa ating programa dyan sa Italy. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Angelita Liguro ng Atimonan, Quezon. Si Brother Ryan Sisi, dyan po sa JP Laurel. Sister Philly Mercado Onasan, thank you for watching. Ingatan kayo ng Diyos dyan po sa Maynila sa inyong pagbiyahe. Sister Nelsie Flores, thank you for watching. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Nancy Dangla, Sister Lita Sultan, good morning po sa inyong family. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Sheila May Peñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Sister Miriam Gumonit, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Dida San Juan sa Naga City o Presentacion Church. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Rodaline Tubisi Perdis, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Mary Grace Robles Gumayaw, thank you for watching. Sister Layali Gonzaga Jaming, thank you for watching. Si Brother Zyron Grona, pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Heidi dyan sa kabilang bahay. Yan, from Sabah, Malaysia. Ito si
Sister Layali Gonzaga, ayan, sa Sabah, Malaysia. Brother Christopher Pilutin sa Northern Luzon, thank you for watching. Sister Elena Balderrama, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Alice Benusa Gabon, thank you for watching. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Jonathan Shitan, good morning. Sister Esperanza Gesta Ubando, thank you for watching. Si Mama Eddie Nabua, tsahin ko po ito na napaka-active din sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong buong family. Praise the Lord. Sister Dolor Quezon, thank you for watching. Si Brother Bernard Lubay, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Si LJ Duldulaw, thank you for watching. Sister Evelyn Acuña sa Laguna, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Christine Joy Servito Llanes, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Beth Angeles, thank you for watching. April Santos. Si Ayo Rahayo, Ayo. Ayan, di ko alam kung tunay na pangalan niya yan. Thank you for watching. Sister Christine, si Panchan. Ayan, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Palakasin po kayo ng Diyos sa panampalataya. At magpatuloy po kayong maglingkod sa Panginoon. Magpaka-aktibo sa gawain. At anuman ang mga gawa ng kaaway na hadlang, ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa Diyos. Sister Mirna, thank you for watching dyan sa Kuwait. At may mga kasamahan din siya sa trabaho ata o sa family. Hindi ko alam kung katrabaho yung mga kasama niya sa pagsubaybay sa atin. I-bless po kayo ng ating Panginoon dyan sa Kuwait. Sister Cecil Adjok, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Margie Guetan Isia sa Santa Remedios. Sister Jen Matugas Malines, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Lance Kiel Regala, thank you for watching. Si Vernie Espirito, thank you for watching. Si Marisol Contreras Tobias, thank you for watching. Tofi Mendoza. Si Brother Cornelio Morante Aduliada, thank you for watching. And, okay. Si Ems Diatras Pasaporte, watching right now. So, yan lang po muna mga kapatid, ang ating mga pagbati sa ating mga viewers. Keep on sharing, Si Sister Jo Buen, thank you for watching. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ampi Balingit. Ayan, okay. So, kung may time pa tayo mamaya, balikan natin yung iba nating mga viewers. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. Tayo manalangin sa Panginoon before we start our discussion, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. In the book of Exodus, chapter 14, verse 15, sinasabi po rito, mga kapatid, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon." So, ang ating pong paksa ngayon is about the importance of consistency. Ang kahalagahan ng pagpapatuloy. Saan po ba magpapatuloy? Sa paglilingkod sa Diyos. Ang iba kasi ay nagpapatuloy sa bisyo, nagpapatuloy sa masamang lakad. Hindi po yun ang tinutukoy natin na pagpapatuluyan natin. Ang tinutukoy natin walang iba kundi ang pagpapatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Itong topic na ito ay para sa mga taong nagsimula ng maglingkod. Dahil ayon po sa ating obserbasyon, hindi lahat ng nagsimula
na maglingkod ay nakakapagpatuloy. For some reason, some of our brothers and sisters, mga kapatid, they stop following Jesus. Sila ay huminto na. At kung pakikinggan mo naman ang kanilang mga dahilan, kung hindi ka mapanuri, ay tila valid naman yung reason. Pero alam nyo po, mga kapatid, kung pahahalagahan lang natin ang ating kaluluwa, kung titingnan natin ang kahalagahan ng kaligtasan, na kung saan ang Diyos na iisa sa langit ay kailangan pang magkatawang tao just to provide salvation for the humanity. Iniwan ni Kristo ang kanyang trono. Sabi ng Pilipos 2, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos at nakitulad sa tao at nag-anyong alipin, nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pinag-alayan ng buhay ng Panginoon, mga kapatid. Ang kanyang humanity, ang kanyang pagkatao ay namatay sa krus kasi si Jesus Christ po ay may dalawang kalagayan. Siya po ay tunay na tao at siya rin po ay tunay na Diyos. Dual nature, hindi siya tao lang, hindi siya Diyos lang, kundi Diyos na nagkatawang tao. So in His humanity, He died and being crucified, mga kapatid, for the sake of our salvation or redemption, mga kapatid. Kaya yung kaligtasan natin masyadong mahalaga sa Diyos. That's why God is not willing that any should perish, but all should come to repentance, according to 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So sa ganong katuwiran, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay dapat na maunawaan natin kung gaano kahalaga. Sapagkat sabi nga po ng Mateo 16:26, ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? So ang pinag-alayan ng Panginoon ng buhay sa krus ng Kalbaryo ay hindi po ang kapakanan ng ating pisikal, kundi yung kapakanan ng ating kaluluwa, mga kapatid. Kaya mga kababayan, regardless of your status in life, let me remind you about the importance of your soul. It doesn't matter whether you are educated or uneducated, whether you are rich or poor, it doesn't matter. Your soul is very important and precious in the sight of the Lord, to the point that Jesus Christ died. Mga kapatid, siya po ay namatay sa krus 2,000 years ago to prepare our salvation. At yung kaligtasan na yan ay binibigay ng Panginoon sa tao ng libre. Our salvation is free but not cheap. Akala kasi natin kapag libre ay mumurahin. Ibahin natin ang kaligtasan. Our salvation is free because you cannot afford salvation kahit ikaw na ang pinakamayamang tao. Your earthly treasure or riches cannot afford to buy salvation. Hindi mabibili ng salapi yung ating kapatawaran at kaligtasan. Kaya ibinibigay ito ng Panginoon ng libre, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid,
Ayaw ng demonyo na tayo maligtas. Yan ang sigurado. Kayong mga mananampalataya, ipaglaban nyo po ang inyong paglilingkod sa Diyos. Ang number one na may ayaw na kayo ay maligtas ay ang demonyo. Kung kaya gagamit si Satanas ng mga tila tamang katuwiran, mga kapatid, mawala lang kayo sa paglilingkod. And sometimes, ang ginagamit ni Satanas na mga tila valid reason para wag magpatuloy yung mga katitisuran. Ayan. Alam nyo, wala pong lumalago na hindi muna natitisod. Kasi ang pagkatisod, bahagi yan ng paglago. Kagaya po ng bata na naglalakad, nag-aaral maglakad, wala pong bata na natutong maglakad na hindi muna nadadapa. Bahagi po yan Bahagi yan ng buhay. Ang hindi lang normal ay yung lagi kang dapa, lagi kang tisod. Pero yung ikaw, from time to time, nakakaramdam ka ng pagkatisod, it's just normal as a human being. Kasi kahit Kristiyano na tayo, tao pa rin tayo, may damdamin, at hindi pa rin tayo perfect. Meron pa rin tayong possibility na magkamali, mga kapatid. At ang pagkakamali na yan, maaring intentional because of weakness, or sometimes unintentional because of carelessness. Ayan, mga kapatid. So, natural na ang tao ay dinadalaw ng panghihina. Natural yan. Lahat ng mga lumago na, meron silang kwento tungkol sa panghihina. Ngunit, ang hindi tama ay yung lagi ka na lang mahina. Yung ating katawan, kahit normal, may mga panahon na mahina ang ating katawan. Sabi sa Bicol, mabudlay. Pero kung oro-adlaw ka na lang mabudlayon, diri na yan tama. May hapdos ka na, may sakit ka na, kapag ganyan ang iyong kondisyon. Pero yung paminsan-minsan, pagod ka kahapon, kinabukasan, masakit katawan mo, natural yun. Hindi mo dapat ipag-alala yun, dahil natural yun. Pero kung araw-araw na lang, masakit ang katawan mo, araw-araw na lang, mahina ang katawan mo, hindi ka makabangon, abay, pumunta ka na sa doktor, magpa-check up ka na, may problema ka tiyak. So, ibig kong sabihin, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, natural lang minsan may mga disappointment ka, may mga frustration ka, may mga expectation ka na hindi nami-met, mga kapatid. It's just normal. Magpatuloy lang tayo. Minsan, pag hindi tayo maingat, gagamitin ni Satanas yung ating mga disappointment, yung ating mga frustration, yung hindi nami-meet na expectation, gagamitin yan ni Satanas para tayo ay tuksuhin at tayo ay hatakin, papaalis sa gawain ng Panginoon. At ingatan natin yan, mga kapatid. Ingatan natin yan. Kahit sa tingin mo ay talagang rasonable ang iyong dahilan, hindi pa rin tama na tayo ay hindi na maglilingkod o hindi na sasamba, hindi na dadalo. Mga kapatid, huwag tayong maghanap ng perpektong pastor, perpektong simbahan para doon tayo mag-join. Wala pong ganon, mga kapatid. Dahil ikaw mismo ay hindi rin perpekto. Ang mga tao sa church ay mga raw materials po yan. Kumbaga sa isang factory, ang pinapasok diyan sa isang planta or factory ay mga raw materials na kailangang i-undergo ng process. Ganon din po sa church.
Yung mga pumupunta sa church, hindi yan mga perpekto. Kaya nga yan pumupunta sa church dahil may mga pagkakamali sa buhay na gusto nilang itama sa tulong ng Panginoon. And sometimes, along the process of perfection, may mga weaknesses ang individual na nagkakasagi-sagian. Pero bahagi yon ng paglago. Matututo kang mag-adjust. Mga kapatid, yung mga sagian na yan, ng mga matutulis na attitude, masusungit na pag-uugali, makakakita ka niyan sa loob ng church. Kaya lang, yung mga tisorin, ang sinasabi nila, buti pa yung mga wala sa church, mababait. Yung mga nasa church ay hindi mababait. Kung hindi mo lalaliman ang pag-iisip, tila tama. Tandaan po natin na hindi naman tayo maliligtas dahil tayo'y mabait. Sa katunayan, mas mahirap ngang pasimbahin yung mga mababait dahil ang kasalanan ng mga mababait na ikapapahamak nila ay ang self-righteousness. Mas mahirap i-encourage maglingkod sa Diyos yung mga mababait. Kaya kung iniisip mong mabait ka, baka mahirapan si Lord na na ikaw ay kumbensihing maglingkod. Kasi marami na akong nakausap na mababait, ang titino. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa nakukumbinsing maglingkod sa Diyos dahil sa sobra nilang katinuan, wala silang maisip na dapat ayusin at baguhin sa kanilang buhay. Ang tanong, maliligtas ba tayo dahil matitino lang tayo na tao? Hindi. Ang kaligtasan natin ay grasya ng Diyos kung tayo ay kikilala at susunod sa kanyang kalooban. Ang dami kong mga kakilalang antitino. Ang sisipag, mga kapatid, hindi chismoso, hindi chismosa, hindi marites. Pero ayaw din naman mag-born again. Ang tanong, maliligtas ba sila? Hindi. Mga kapatid, dahil hindi naman kabaitan ang basihan para maligtas ang tao. Ngayon, may mga tao sa simbahan na talagang mga dati yan, mga talamak, dating marites. Minsan kahit nabautismuhan na, lumalabas pa rin ang mga kahinaan na yan at niluloob ng Diyos na makita mo yan para patibayin ka rin sa iyong commitment sa Diyos. Mga kapatid, iba-ibang ugali nasa loob yan ng church. May tahimik, may maingay. Iba-ibang kahinaan, makikita mo yan sa loob ng church. Kaya nga may pastor. At anong trabaho ng pastor? Gamitin siya ng Diyos para i-refine yung mga kagaspangan ng mga tao, mga member sa church through the power of the Word of God. Kaya sa pangangaral, kung tayo ay natatamaan, huwag nating isipin na tayo pinipersonal. Baka may gustong baguhin ang Diyos o tanggalin sa ating buhay, gagamitin ng Diyos ang salita ng Diyos. Ang pangangaral ay hindi para mamersonal sa isang tao. Ang pangangaral ay upang linisin ang ating mga karumihan sa ating pong mga buhay. Now, kung hindi naman marumi ang buhay mo at nakarinig ka ng rebuke, huwag mong ituring na yun ay sayo. Yun ay baka warning para sa iba. Mga kapatid, ganun lang. Kailangan tamang pag-iisip, balansing pananaw, upang hindi magtagumpay ang layunin ng dyablo na tayo ay pigilan sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi by all means, gagawa si Satanas ng kaparaanan para lang pahintuin ka sa paglilingkod. At kapag inisip mo naman, parang valid reason naman. Ba't di ka na nagsisimba? Kasi natisod ako sa kapatiran, biro mo pastor, ganito ang ginawa niya sa akin. Minsan halos makumbinsi rin ang pastor na oo nga sister, talagang aping-api ka o brother, aping-api ka sa simbahan. Mga kapatid, baka minamagnify lang ni Satanas yung mga bagay na pwede naman nating tingnan in a positive perspective, mga kapatid. Kung mayroon mga katitisuran, tingnan mo sa ibang angle.
Kasi minsan nakafocus lang tayo sa isang angle, 'di ba, sa pagkuha ng picture. Mga kapatid, yung mga magaling sa photography, magaling silang humanap ng the best na angle para mag take ng picture. Mga kapatid, kahit anong ganda ng camera mo, pag hindi ka marunong sa photography, hindi ka makakakuha ng magandang litrato. Ganon din sa pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Maaring meron kang pinagdadaanan na mahirap, hanapan mo ng ibang angle. Tingnan mo sa ibang pananaw, mga kapatid. Kasi kung titingnan mo lang sa pangdamdamin na pananaw, ay masasaktan ka talaga. Pero pag tiningnan mo yung buong plano ng Diyos, lalo na pag alam mo yung talatang Romans 8:28, for we know that all things work together for good to them that love God. Kapag mahal mo ang Diyos, ituturing mo na ang mga bagay na pinapahintulot ng Diyos mangyari sa iyo, hindi lang yung mga blessing, kundi lahat ng bagay, ay makikita mo na may good purpose ang Panginoon, mga kapatid. So, kailangan may tamang pagtingin. Laging positive dapat yung perspective natin sa buhay. Kahit na yung mga negative situation na hindi favorable sa iyo, pwede mo yung hanapan ng tamang angle para makita mo na sa kabuuan ay may magandang layunin pa rin ang ating pong Panginoon. Sana naunawaan nyo, mga kababayan, mga kapatid, lalo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ang gusto ng dyablo, yung masigasig sa paglilingkod ay manghina hanggang mabackslide. Mga kapatid, hindi ka naman bubulungan ni Satanas na mag-backslide kasi alam ni Satanas na mahahalata mo na mali siya. Ang ibubulong lang sa iyo ng demonyo, maglaylo ka muna. Ayan, dyan yan nagsisimula. Maglaylo ka muna sa paglilingkod. Yung dati mong kainitan, maglaylo ka muna. Hanggang sa paglalaylo mo, unti-unti ka na namimihasa, nasasanay. Hanggang sa pa-absent ka na, hanggang sa tuluyan ka na mawalan ng gana, at sasabihin ng dyablo, okay lang naman na hindi ka na magsimba. Total, marami naman kayong ganyan. O, yan mga kapatid. At ito pa, gagamit pa si Satanas ng talata na sasabihin, di ba ang Diyos naman ay nasa lahat ng dako? Pwede ka naman mag-pray pa rin kahit sa bahay lang. Ayan, mag-ingat tayo sa mga ganyang bulong ng dyablo. Yes, we can pray, we can worship the Lord kahit saan tayo naroroon. Totoo yon. Pero i-check natin ang motive natin. Bakit ayaw natin makipagtipon samantalang may pagkakataon ka naman? Kung ikaw ay baldado, kung ikaw ay lumpo, di ka makalakad, di ka makaalis ng bahay, talagang mauunawaan ng Diyos na kung magpipray ka sa loob ng bahay, hindi yan mamasamain ng Panginoon dahil wala kang ibang choice. Pero kung nakakalakad ka naman, mayroon ka namang pagkakataon na pwedeng gawin na makadalo sa gawain ng Panginoon. Pero ang ginagamit mong talata ay ang Diyos naman, pastor, ay nasa lahat ng dako. Tama ang talata, pero mali ang iyong puso. Mali ang iyong motibo. Medyo masakit yan, pero totoo yan, mga kapatid. So, consistency. Importante ba ito? Yes. Sa lahat ng mabuti mong ginawa, pag di mo inaplayan ng consistency, ang tawag sa iyo ay ningas kugon, wala kang mararating. Consistency is a degree of firmness, density, viscosity, or resistance to movement or separation of constituent particles. Pag sinabing consistent, unmovable, mga kapatid, matatag, ayan, yung integrity ng iyong pananampalataya ay hindi magigiba. Ayan. So mga kapatid, may mga tao na talented, pero ang problema nila kaya walang nararating kasi hindi consistent. Ningas kugon. Ang dami kong kakilala, may mga talent na tao na pag tiningnan mo,
Pwede niyang ikayaman yung talento niya. Pwede niyang ikaunlad yung talento niya. Pero ang problema, hindi yung talent, yung attitude. Mali. Walang tinatawag na consistency, mga kapatid. Ang ipinagpapatuloy yung mali, yung tama, hininto, ay maling application ng consistency. Maging consistent tayo sa mga bagay na tama sa harapan ng Diyos. Katapatan, pagpapakabanal, pag-iwas sa bisyo at kasalanan, diyan tayo maging consistent. Ang iba, very consistent sa kahinaan, consistent sa pagkatisod, tisod kahapon, tisod ngayon, tisod bukas, consistent. Pero maling application. Mahina kahapon, mahina ngayon, mahina bukas. Consistency din yun. Pero maling application ng pagiging consistent. Magpatuloy tayo sa mga bagay na sinimulan natin na alam nating ikinalulugod ng Panginoon. Doon tayo mag-apply ng tinatawag na consistency. Some are talented but not consistent. Walang mararating yon. Some are hardworking, masipag, but not consistent. May mga taong ganun ang sipag, pero pag inabot ng katamaran, sinipag ng isang linggo, tinamad ng isang buwan, may mararating ba yan? Wala, mga kapatid. Kasi ang problema niya, yung attitude. Wala siyang consistency. Amen. Ningas kugon. Mag-ingat kayo sa mga taong ningas kugon. Kapag umalab ay talagang matindi. Pero for the short period of time, yan, saglit lang. Kasi kaya nga kugon, maningas yan masyado. Pero saglit lang. Maraming Kristiyanong ganon. Nagpapaka-aktibo 2 buwan, 3 buwan. Tapos kapag namahinga 1 taon, swertehan na lang yan. Kaya lang wala mang swerte sa Panginoon. Kung maabutan ka ng Panginoon na ikaw ay masigasig. Kasi may mga Kristiyanong ganon, magpapaka-aktibo 2 buwan. Tapos magpapakahina 3 taon. Paano kung maabutan ka ng Panginoon na nasa kahinaan? Kawawa ang iyong kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoon, Revelation chapter 2 verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ibig sabihin, yung quality ng pagmamahal mo sa Diyos dapat mananatili, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon ng tira-tira. Insulto sa Diyos kung maglilingkod ka sa Kanya ng tira-tira. Because God deserves the best quality of our service. Because He is the Lord of Lords, He is the King of Kings. Mga kapatid, kapag may bumisita sa bahay mo na importanteng tao at naabutan kang kumakain, at doon sa pinggan mo may hindi ka naubos na pagkain, ibigay mo sa bisita, do you think na yan ay act of kindness? Hindi po, insulto yan. Lalo na kung sa Diyos mo ibibigay ang tira-tira, iniinsulto mo ang Panginoon. Di ba yung mga tira natin pagkain, sa aso natin binibigay? Ang ibang mga mananampalataya, yung tira-tira nilang buhay, sa Diyos binibigay. Di ba, insulto sa Diyos yan. God deserve our best. Kasi Diyos siya mga kapatid. Kaya doon sa mga naglilingkod sa Diyos na tira-tira, tira-tirang buhay, tira-tirang oras, tira-tirang talento, mag-isip tayo. Dahil baka sa halip na naglilingkod tayo at natutuwa ang Diyos, baka naiinsulto ang Diyos sa ginagawa nating paglilingkod. Revelation chapter 2 verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ayan. Repent, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, nagtutumulin ako in Philippians chapter 3 verse 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng
ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa Panginoon tayo lagi nakafocus dapat. 1 Corinthians 15:57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kagaya ng aking sinabi kanina, ang mga tao sa gawain ng Panginoon ay hindi ang mga perpekto. Kung sa isang factory ay mga raw materials po yan na i-undergo ng process, mga kapatid. Hindi tayo nasa church dahil perpekto tayo. Mga forgiven lang tayo ng Panginoon. Pinatawad lang tayo ng Diyos. Justified by God, mga kapatid. Mga inaring ganap lamang tayo ng Panginoon, pero hindi tayo mga ganap. Kaya sa church, makakakita ka ng mga taong may kahinaan pa rin, may mga pagkukulang pa rin. Kasi ang mga tao sa church ay mga raw materials na pinoproseso ng Diyos sa paglago into perfection. Kailan mangyayari ang perfection? Pag naroon na tayo sa piling ng Panginoon. Pero hanggat dito pa tayo sa lupa, continuous ang process. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa maling aral na once saved, always saved. Dahil nasa lupa ka pa. Ngayon malakas ka, bukas mahina ka. Kaya panatilihin mo at bantayan mo ang iyong pananampalataya. Dahil yung once saved, always saved, totoo yan pag naroon na tayo sa piling ng Panginoon. Pero dito sa lupa, hindi. Kasi nasa laman ka pa, mga kapatid. Kaya nga ang Biblia ay punong-puno ng paalaala, mag-ingat, magbantay, mga kapatid, be vigilant, for your adversary, the devil is like a roaring lion, walketh about and seeking whom he may devour. Bakit may warning sa mga Kristiyano dito sa mundo? Bakit may warning sa mga Kristiyano dito sa lupa? Kasi may danger at may possibility na mapahamak pa rin. Kaya hindi tayo naniniwala na once saved, always saved pag nasa lupa pa mga Kristiyano. Pag nasa langit na tayo, doon na mangyayari yung once saved, always saved. Yan po ang dapat nating maunawaan. Kaya applyan natin ng consistency ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, nawa ay pinalakas po kayo ng salita ng Diyos na ngayong umaga ay iyong napakinggan. Huwag tayong maging tisurin. Kung matisod ka man, okay yan. Pero hindi yung lagi ka na lang tisod, hindi ka nakaka-move on, hindi mo matutunan mong malunok yung mga bagay. Hindi lang gatas, kundi yung mga matitigas na pagkain. I-absorb mo yan, ikalalago mo yan. Huwag mong isipin na pinipersonal ka. Isipin mo, inaayos ka ng Panginoon. Yan ang tamang pananaw sa mga ganyang sitwasyon. Purihin ang Diyos mga kapatid, hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay, and I hope na ito ay pinakinabangan niyo po mga kapatid sa inyong spiritual na paglilingkod. Lahat ng simbahan may katitisuran. Lahat ng church may mga imperfection. Pero ang Diyos na nakilala natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang nag-iisang Diyos na perpekto. Kaya sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, let us pray for our conclusion mga kapatid. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo, pagpalain mo ang lahat ng nakinig ngayon, at nawa palaguin mo ang quality ng paglilingkod ng bawat isa. Kung mayroon mga backslider na nakikinig, patuloy mong i-restore at palaguin sa pananaw at sa pagtingin sa mga bagay-bagay upang hindi manaig ang gawa ng dyablo na kami ay matalikod o manghina, kundi kami ay patuloy na magpapakalakas. We will go forward until the end. Hanggang sa iyong pagbabalik, maabutan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Palaguin mo ang lahat ng nagsisimulang maglingkod. Patibayin mo
at patuloy mong samahan sa mga kapighatiang dadaanan at mga pagsubok na kanilang haharapin. Ikaw ang Diyos na magkakaloob ng katagumpayan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos at magpaalam sa radyo, paalaala po sa mga kapatiran, dahil brown out daw sa linggo, kaya Sabado lahat ang ating pagsamba. Dito sa Quirino, Sabado alas 8 ng umaga. Sa Santa Remedios Bulan, Sabado alas 7 ng umaga. At sa Magsaysay Congregation ay Sabado alas 2 ng hapon. And for more inquiries, mga kapatid, sa mga listener natin and viewers, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Ito pa ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang